Grabe mga kaibigan. So kung ikaw ay ordinaryong listener lamang, viewers lamang at kung ano yung napapakinggan mo, kung ano yung naririnig mo mula sa mga ahensya ng gobyerno, mula sa mga kongresista na nag-iimbestiga sa flood control project na ito, doon sa mga kongresista na nag-uusap, nagpupulong, naghihiring kaugnay po doon sa budget na dapat nilang ilaan sa mga ahensya ng pamahalaan, baka hindi mo magets kaagad kung sino yung tinutumbok. At eto na nga mga kaibigan, pinakinggan ko ng pinakinggan at talaga namang sinuri ko ng mabuti yung mga interviews, no, sa mga kongresista. Ayan, so inintindi ko kasi ilang buwan na ba, no, ilang buwan na ba na nagsasagawa ng investigasyon kaugnay dito sa flood control scam na ito. Okay, actually hindi lang tayo dapat mag-focus sa flood control, it should be the whole department, no, the Department of Public Works and Highways. Yan dapat yung iniimbestigahan, yung kabuuan ng DPWH. Unahin natin dyan, paano nga ba nagkakaroon ng pondo ang isang ahensya? Okay? Mayroon po yung review every year. So, nagsusumite ang ahensya ng kanilang mga pipelines project. No? May mga proyekto ang DPWH. Ngayon, they will gonna endorse that to the President. Paakyat po yan sa Pangulo. Tapos, susuriin ng Pangulo, susuriin ng pinakamataas, titignan po yan ng DBM, Department of Budget and Management. So, i-check. So, kapag na-check na po nila yan, yan po yung tinatawag nating Net Expenditure Program. Okay? Yung Net Expenditure Program na yan, bababa sa Kongreso. Okay? Mula sa ahensya ng gobyerno pataas at ibababa sa Kongreso. So pag nasa Kongreso na, nandun syempre yung proposed national budget. So nandoon yung mga budget para sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Okay? So yung mga budget na yon na naka-align sa mga proyekto for the same kumbaga for the next year, ang tawag doon Net Expenditure Program. Net Expenditure Program. Okay? So, sa makatwid, umiikot lamang ang budget. Ang paraan, ang proseso ng pagbabudget ay umiikot. Ngayon, sino ang nagbibigay ng pondo? Sino ang nagdidikta ng pondo? Sino ang nagdadagdag? Sino ang nagbabawas? Kongreso. Alam nyo naman, kitang-kita naman kung paano bawasan ng Kongreso ang budget ng Pangulo at kung paano nila dagdagan ang budget ng ibang ahensya. Simple lang. Kongreso ang naglalagay ng pondo sa ahensya ng pamahalaan. So kung kakaunti at walang pondong ibinigay sa opisina, walang makukorap. Kung walang idinagdag na pondo, walang isiningit na pondo, walang magagamit ang ahensya. Diba? Napansin nyo yun? Kung paano nila pinopropose, tanggalan ng budget ang Vice Presidente, gawing zero out ang budget ng Presidente. They can do that. Even PhilHealth noong nung nakaraang taon, magkano pa yung ibinigay nilang pondo? Zero yung ibinigay nila sa PhilHealth. Bukod sa zero, yung excess fund ng PhilHealth inilipat pa sa National Treasury. Again, sino ang nakagawa noon? Kongreso. Kongreso ang gumawa ng budget na yon, ang nagdesisyon. Diba? Very obvious. So ngayon,
Kung mayroong anomalya, kung mayroong mga pera na inilagay sa DPWH, it should be the Congress yung dapat nating sisihin dyan. It should be the Congress yung dapat nating sisihin. Di ba? Obviously, hindi ba kayo, ewan ko lang ha, kung sobrang tatanganan ninyo, kung hindi pa ninyo nagigets yan, ewan ko na lang. Oo. So, eto na. Nung nakaraang taon, magkano ba yung budget na ibinigay sa DPWH? 1.1 trillion pesos. DPWH. 1.1 trillion pesos. Diba? So, out of 1.1 trillion pesos, mayroong inilagay na 421 billion pesos doon sa DPWH unprogrammed appropriations. Naglagay ang Kamara ng 421 billion unprogrammed appropriations. Poponduhan mo yung isang programa ni kaluluwa ni isang papel ay hindi mo alam kung ano yung programa na yun. Kaya nga tinawag na unprogrammed. Para ka lamang naglagay ng pera sa alkansya mo na hindi mo pa alam kung saan mo ito gagamitin. At anytime, kapag ikaw ay nangailangan, kapag ikaw ay nagipit, kapag ikaw ay nademonyo, kinuha mo yung itinago mong pera sa alkansya, ipinantaya mo sa scatter, o ikaya ipinagsugal mo. As simple as that. Ganoon nakukuha. Ganoon yung proseso. Ganoon yung paraan nila ng pagnanakaw. Pinonduhan ang unprogrammed appropriations nang sa gayon, kapag ito ay pinirmahan ng Pangulo, ay walang sabit. Bakit? Pwede nilang sabihin, kunin ko na itong 421 billion na ito. Tapos sasabihin ng Pangulo, hop, hindi ninyo pwedeng kunin yan. Ano ngayon ang magiging rason ng Kongreso o ng magiging corrupt na opisyal? Hindi mo pwedeng hindi ibigay yan, Mr. President. Actually, pumirma ka dyan. And your signature signifies that you approve that budget. The signature of the President sa budget ng 2025 is an assurance na inaprubahan niya, pinayagan niya na maglagay ng pondo doon, and therefore wala siyang choice kundi ibigay ito sa corrupt official. Kung ito pong 421 billion na ito ay ibinigay sa DPWH unprogrammed appropriations, therefore, dahil pinirmahan ng Pangulo ang budget na ito, uulitin ko sa mga hindi nakakaintindi, pwede itong makuha ng mga corrupt officials. Dahil may pirma ang Pangulo. This signifies that the President approved such amount of money to be released to DPWH. So nakita nyo kung paano umiikot yung pondo? So, merong unprogrammed appropriations. Eto na. Siyempre, nagsalita ang Diskaya, no? At ibinulgar ang 17 kongresista party list na involved sa corruption, na nakakakuha ng porsyento mula doon sa mga proyekto nila. Umakyat hanggang kay Saldico at umakyat kay Martin Romualdez. Ngayon, yung budget na napag-usapan ng Kongreso ay pipirmahan ng
House Speaker. Pipirmahan yon ng House Speaker. Kaya nga, kung inyong mapapakinggan, mapapanood yung deliberations ng bicameral committee report, no, yung bicameral committee, 'di ba, nagmeeting na harapan yung House saka Senate. 'Di ba, harapan sila. Nandoon sa gitna si Martin Romualdez, nasa gitna si Chis Escudero at si Grace po. Nasa gitna si Martin Romualdez at si Zaldico magkatabi. Ganun talaga, harapan yan eh. Bicameral committee yan. So ibig sabihin, hindi lamang nagtatapos kay Zaldico ang pagpirma ng mga budget na yan. Common sense. Diyos ko po, sa mga anti-Duterte, wag naman kayong tanga. Pera ng gobyerno, pera natin ang ninanakaw ng mga dipunggal na yan. Punyeta kayo, wag kayong magpabayad sa halagang 1 million, magpapabayad kayo ng inyong mga ganyang paninindigan ninyo. It's very obvious. So eto na, mga kaibigan, nagpaunlak na dumalo sa interview ng ICI, sa investigasyon ng ICI, si House Speaker Martin Romualdez. Kailan siya nagpresenta? Nagpresenta siya noong maging ombudsman na si Remulla. Pansinin ninyo, nung hindi pa ombudsman si Remulla, nakikita ba natin si Martin Romualdez? Hindi natin nakikita si Martin Romualdez. Nagsasalita ba si Martin Romualdez? Hindi. Pero nang maging ombudsman na si tawag dito, Remulla, ayun, 'di ba? Nagpakita at nagpa-interview, nakangiti pa. Sa lahat ng ini-interview, bilyong-bilyon yung pinag-uusapan dito na nawawala. Bilyon-bilyon yung nawawalang pera dito. Tapos ganyan yung mangyayari. No, bilyon-bilyon, tapos nakangiti ka na ini-interview. So, 'di ba, kata-kata kayo na. Ayos, nakangiti. Tapos itong si Remulla nagpaparinig na posible na si Martin Romualdez daw ang gagawing state witness. Paano? Para mawala yung kaso laban sa kanya, gagawin siyang state witness. 'Di ba? Gagawin siyang state witness para mawala yung kaso laban sa kanya. 'Di ba? Saan ka nakakita state witness? So eto na nga. 'Di ba si Remulla yung nagpasimula ng okay, Diskaya, gagawin ka naming state witness, pero isoli mo muna ang halaga ng ninakaw mo bago ka maging state witness. Kaya nga mainit yung pinag-uusapan, mainit yung usapin tungkol sa restitution ba tawag doon, yung sinasabi ni Attorney Rodante Marcoleta, ni Senator Marcoleta. Hindi pwede na mangyari yung ganyan muna. 'Di ba? Saan ka nakakita mauuna yung pagsingil ng utang bago maging state witness? So kung gayon, edi sige, to be fair. Okay, so to be fair, sige, isoli ni Diskaya yung 10 million. Halimbawa 10 million. Isoli din naman ni Romualdez yung bilyon bago siya maging state witness. To be fair. So eto na. Meron binanggit na 20 katao
itong si Vince Dizon ng DPWH. At itong 20 daw ito na katao ay kakasuhan nila sa Office of the Ombudsman. Pinakinggan ko kung sino-sino itong 20 katao na ito. Aba, my God, wala doon si Martin Romualdez, wala doon si Saldico. Ano nangyari sa'yo, Vince Dizon? Ang dami nagtuturo kay Zaldico. Tapos, sino ba yung nagturo kay Martin Romualdez? Bakit wala itong dalawang ito? Bakit panay DPWH at contractors yung nandoon? Again, babalikan natin. Sino ba nagbigay ng pondo sa DPWH? So, ayun na nga. Eto na. Kung iintindihin ninyo yung mga meetings, yung mga interviews, sino sa tingin ninyo yung mapagbubuntunan dito ng sisi? Sige nga. Sino yung mapagbubuntunan dito ng sisi? Ang tinuturo ni Martin Romualdez, si Chis Escudero. Si Chis Escudero, tinuturo niya si Martin Romualdez. Pero sino kaya ang maiipit sa lahat ng ito? Recap. 2023, there are 300 billion pesos ang nawawala sa pondo ng bayan. 2023, there are 300 billion pesos lost in DPWH budget. Ayun, di ba? Ang laki nang nawala, no? Sa DPWH noong 2023. 2024, here comes, naging 500 billion pesos. 500 billion pesos. And then 2025, it's 400 billion pesos. 400 billion pesos. So 3 plus 5, 8 billion plus 4, 1 trillion. Tama ba? $1 trillion 1.2 trillion pesos yung nawawala. At ito yung malupit na sinasabi ko. Ang sabi ng isang congressman, itong bilyon-bilyon na ito na nawawala sa pondo, imposibleng walang alam ang Department of Budget and Management. This is not a small amount according to this congressman. This is billion. So, walang alam. Ngayon, di palitan ko yung DBM. Alam ng DBM lahat yan. Naniniwala ako. From 2023, 300 billion yung nawala. 2024, 500 billion. 2025, 400. Hindi sila umaksyon. Noong 2025, nung naging controversial lang, pinabawasan lang nila ng 29 billion sa Pangulo. Pero yung karamihan, ay hindi. Kaya may at least very negligent o very incompetent yung DBM na inalaw nila ito. so alin doon? Negligent or incompetent? Pareho. Pero naniniwala ako, ang gagaling ng mga analyst ng DBM, alam nila yan. Alam nila yan. Ang problema kasi, simple lang. Baka naman akala nila, lahat nung napakamakapangyarihan nung 19th Congress, ng chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico.
So baka akala nila dahil siya is protected by Speaker Romualdez, lahat ng desisyon na ginagawa nila doon ay may blessing ng Malacanang. Nandun pa yung anak ni Presidente, si Congressman Sandro. So ibig sabihin, baka ang iniisip ng mga secretaries, alam ng Pangulo yung ginagawa na ito, pinapayagan